Dad, can you please pass the pork steak? Thank you. So, are you two just going to keep pretending that the other doesn't exist? Ilang araw na kayo hindi nagpapansinan, ha? Nag-apologize na ako, but it seems I'm just talking to a wall. A wall? Excuse me, that's all I have to you now? A wall to talk at? Pagkatapos mo akong pagbintangan tungkol sa pera, kulang na lang tawagin mo ako magnanakaw. Patricia, I'm sorry. Alam mo, I should have framed all those receipts as a reminder of my loyalty. Actually, you know what? Maybe a detailed report of her expenses isn't a bad idea, Mom. Trixie. That way, malalaman ni Dad na hindi ka naman talaga nagsisinungaling, right? You know what, Trixie? You'd make a perfect marriage counselor only if you had some tact. So please, huwag ka na makialam dito. You know, Patricia, Trixie does have a point. Para maiwasan lahat ng gulong ito, why don't you just provide us with a breakdown? Diba, dapat open na tayo sa lahat ng mga bagay sa isa't isa. Okay, hon. I'll give you what you need. Hindi nga. Nakitaan mo talaga ng lipstick sa collar si Ren, ha? Sure ka ba na lipstick, Bestie? Hindi ako ganun kasigurado. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Gusto ko pa nga sana mag-usisa eh. Kaya lang, ayoko naman na magalit si Aira. Kakabati lang namin. Ay, walang duda. Lipstick nga yan. Siguro, bago siya pumunta sa inyo kahapon, nakipaglampungan mo yun. Tapos yun, naiwanan ng marka ng lipstick sa collar. Diba, ate? Ganun eh. Sa bagay, Nay, sa dami na napanood kong ganyan sa soap opera, signature mark yan ng lalaking may kinakalantaring iba. Sa kwelyo talaga. Ako pupusta ako ng piso. Saan? May babae ang tungkod na yan. Teka lang, may singit ko lang na, kwento ko lang. Kasi ako may kilala akong ganyan eh, itong senaryo. Si Mrs. nahuli niya si Mister. Doon sa bulsa ni Mister, may nakitang, ano yun yung false eyelashes. False eyelashes yun. Eto, sino ba gagamit nun si Mister? Ano yung pang-beautifulize niya para makakuha siya ng babae? Matik na ako kanino, di ba? Alam mo na. Siguro masyado pang maaga para manghusga. Bilang abogado, kailangan ko ng solid proof bago gumawa ng kaso. Kailangan ko pa ng mas maraming ebidensya. Tama ka dun. May point ka naman dyan, Bestie. Tsaka, wala naman kasi ako nabalitaan na babaero yun si Attorney Alon eh. Basta, bigla na lang naging sila na ni Aira, tapos bigla-bigla din yung proposal niya. Correct. So, bakit naman siya magpo-propose kay Aira kung may iba siyang girlfriend? Mahal ba talaga niya si Aira o may iba pa siyang motibo? Hindi na ako makakapaghintay pa Renan. Ramir's already hounding me to give him an expense report. And I'm running out of excuses. So, please, kindly cough up what you owe me para naman masabi ko sa kanya na nakatanggap na ako ng malaking refund. Would you relax? Patricia, I told you I'm working on it. Okay, once Era says yes, the cash will be flowing in. Everybody's happy. And you really think she'll say yes? Habang ang utak niya nandun sa online scandal niya? Renan, let me make one thing clear. I'm giving you 1 month. A month? You're joking, right? Hindi ako marunong mag-joke when it comes to survival. At matindi rin ako magalit.
Di rin magandang minamadali ako, Patricia. Baka di ako makapagpigil, mailabas ko lahat ng mga sekreto mo. Really? Sure. You know things about me. Yes. But wag mong kalimutan. I've got a stash of secrets about you too. Lalo na yung kay Kanor. So, unless you want our dirty laundry aired out in broad daylight, I suggest you get creative. Unless gusto mo mag-bonding tayo sa kulungan.